Kanluran ng bansa patuloy pa rin na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan maging sa hapon o sa gabi o madaling araw. Ilang bahagi pa rin sa baba ng Bicol at Eastern Visayas at Mindanao makakaranas pa rin ng epekto ng ulan, dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone at sa kanluran naman ang daloy ng ating habagat. Kaya inaasahan ng madalas sa isolated rain showers kabilang na sa Metro Manila at extreme Northern Luzon at Southern Luzon. At binabantay ang Inves na si 97W, kumikilos dito pahilagang kanluran. So, posibleng nitong weekend ay aasahang makapasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 27, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 9:49 na ng umaga. Naranasan natin ang maulan kagabi at hanggang madaling araw dahil nga po sa patuloy pa rin na umiiral ang ating habagat dito sa may bandang kaluran. Kaya medyo inulan tayo sa Metro Manila mula kanina at hanggang nitong kagabi po. Inulan tayo ng mga bandang hating gabi po at hanggang madaling araw po. So kung i-double check ko dahil tulog ang inyong lingkod, anong exactly ito na tuluyang bumuhos ang ulan. Kung babalikan natin kaninang madaling araw, kahapon ay nagsimula ang pag-ulan ay mga bandang alas 11, alas 11:44 ng kagabi. Yan, mga pinaka-initial niya, kung titingnan natin dito sa chart, ay at least 11:39 PM po. Nagkaroon na kami ng starting rain, 1.8 mm. Yan, yung buhos niya. At yung naging total rainfall noon is 0.5 mm. Since 11:39 PM, nagkaroon na kami ng 0.2 mm na total na ulan kagabi. At nagsimula na yan, then nagtuloy-tuloy po yan ng madaling araw. Ayan, nagtuloy-tuloy na at lumakas na po yung buhos ng ulan. Nagkaroon kami ng maximum rainfall speed na 32.5 mm. So heavy rain showers po yan. At tumotal kami na 11.9 mm that time. And then, nag-maximum pa siya sa velocity of 46.7 mm. So ang lakas ng naging ulan. Pagsapit po ng madaling araw, 3:34 AM na po yan. Sa mga oras na yan, nakatotal na kami ng nakapag-total kami ng 22.6 mm. Yan. Nagsimula sa 12.7 mm, then 17.5 mm, nag 21.6 mm, then nag-maximum sa 22.9 mm, which is yan ang huling record ng aking weather station kaninang madaling araw. So, tumigil lamang ang buhos ng ulan nito. Nag-totally stop na siya mga bandang 3:49 AM na po. Ayan. And then 3:54 hanggang sa tuluyan na itong tumigil by 4:04 AM na. Doon naka-total of 22.9 mm total rainfall kami mula kaninang madaling araw yan. So hanggang alas 4 po yan na nagtuloy-tuloy po ang pag-ulan. Starting yan ng 12:39 AM hanggang alas 4. So, hopefully sa inyong mga lugar dyan ng ganyang oras ay hindi po kayo binaha. Especially dyan sa may bandang Zambales at ilang bahagi ng Mimaropa area. Hopefully, hindi kayo inabutan ng pagbaha. So, yun po yung latest na ulan sa amin sa Caloocan. Mula kahapon o kagabi actually hanggang kaninang madaling araw. So, sa magiging lagay ng panahon ngayon, so far, mayroon tayong 22 lightning strikes ang nasa animation, pero sa ating real-time lightning strikes, nasa total of 86 lightning strokes tayo, outer and inner ay 72 lightning strokes. Ang pinaka-latest natin sa may bandang Mindanao naman, at dito sa may bandang West Philippine Sea o bandang South China Sea na ito, lagpas na ito ng West Philippine Sea. Dito na yun sa may bandang south ng Hong Kong, na kung saan ay yung ilang remnants pa ni dating bagyong 95W
ay nagdudulot pa ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan. Kung titingnan natin yung NOAA satellite imagery, may mga trough pa na umiiral dyan kasabay ng pagdaloy ng southwest monsoon natin. At dito sa may bandang kaluran nga po ay malawakan pa rin ang mga localized thunderstorms dahil yung accumulation ng trough dyan, bunsod na rin ng ating habagat ay malaki. Kaya inaasahan po ang magiging maulan pa rin at may mga localized thunderstorms ang aasahan pa rin. So, maging ngayong araw, expected pa rin yan mga puk. Sa ngayon ay wala tayong latest, not at least within 20-minute lightning strikes. As of lightning age, wala naman masyadong latest sa ngayon. Pinakamalapit sa amin ay 218 km ang pinakamalapit. Malamang dito yan, sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon, ang pinaka-latest at mas malapit sa amin sa Caloocan. So natatanaw pa rin sa mga Doppler radar imagery ang water vapor sa may bandang kaluran ng bansa. So asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog anytime. At sa ating thunderstorm watch, NCR, K of Pag-asa ay naka-data feed ay ina-expect pa rin ang within 12 hour ang forecast na uulanin ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. So medyo advice mula sa official ni Pag-asa at dito sa inyong lingkod kung gusto nyo ng iba pang detalye na gusto nyo malaman gamit ang ating automated weather monitoring tool o sa ating website mismo. At para mas real time nating na monitor mula sa ating monitoring system at sa mga advisories na rin mula kay Pag-asa na automatic na kinokolekta ng ating webpage at naka-arrange na yan from latest. Yung pinaka-latest ang lilitaw sa ating webpage. At least mas very updated tayo sa mga advisories, di ba? So, ganun din sa may bandang Visayas, sa Katasan Thunderstorm Watch, so advisory dyan sa Palawan, kasama na Occidental Mindoro. Yan, sa Mindoro ay ang Lubang at Look. Yan, at expected dyan, at sa Palawan ay El Nido ay Taytay ay nakataas at magpe-persist din daw dyan ng 1 to 2 hours daw. So, makakaroon ng ilang epekto ng mga pag-ulan dyan sa area na nabanggit po. At maaaring magtatagal yan within 12 hours din, depende. Pero sa ngayon, 1 to 2 hours po ang naka-above condition for analysis nila, yung kanilang advisory. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy dito sa amin, sa Caloocan ngayon. So, despite na medyo may maaraw na paligid, pero medyo gloomy pa rin at overcast ang ating paligid, ha. Sa last section, ito lang, Naki-Weather Station, kaninang 2:38 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Kahapon, ang pinakamataas na namin na naitala, 31.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:48 PM. At sa ating heat index, makikita natin ay nasa pinakamataas na namin, kahapon, 43.2 degrees Celsius. Ang naging pinakamataas sa amin sa Caloocan. So medyo mababa ang naging heat index namin kung i-generalize natin kahapon. Kung titingnan naman natin sa forecast ng expected na heat index natin ngayong araw, as of 8:54 AM nakataas na kami sa 37 degrees Celsius ang extreme heat index quotient sa amin sa Caloocan. So ang forecast 34 degrees Celsius po ang expectancy. So mas mataas ang naging kasalukuyang reading namin kumpara sa forecast. Pero inaasahan na abot hanggang pinakamataas na 39 degrees Celsius. So ibig sabihin nito, mukhang mababa ang magiging heat index sa amin sa Caloocan maghapon. Or dito, mukhang posibleng uulanin ang Metro Manila mamayang hapon siguro. Dahil mababa ang forecast of heat index. So mukhang merong mas makulimlim na mangyayari ngayong araw dito sa Caloocan. Well, tingnan na lang natin, pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan. Sa iba't ibang lugar naman na selective lamang ay ang Ilocos Norte sa Lawag ay nasa 33 degrees Celsius ang inyong heat index. Mukhang mababa rin. Ayan, mukhang walang aabot sa 40 degrees Celsius. Pinakamataas lang dito 35 degrees Celsius ngayong umaga. So walang masyadong magiging problema. Sa bandang Tugigaraw naman 37 degrees Celsius ang kasalukuyan yung pinakamataas na extreme quotient. Pero papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius daw mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo mas mataas sa Tugigaraw, hindi gagaya sa may bandang Kaluran.
Sa Santiago, Isabela naman, ang inaasahang heat index ngayon ninyong umaga ay 34 degrees Celsius. Pero papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius danger mamayang alas 2 daw ng hapon. So medyo maalinsangan din sa inyo dyan. So huwag masyadong magbibilad. Sa parte naman ng Dagupan sa Pangasinan, nasa 34 degrees Celsius po ang extreme caution heat index ninyo base sa forecast. Pero papalo pa rin daw yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon po. So medyo maalinsangan pa rin kayo dyan kung tutuusin. Sa Central Luzon, sa Tarlac, kasalukuyan ninyong forecast 32 degrees Celsius, so napakababa. Pero papalo pa yan mamayang konti hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So mukhang makulimlim siguro sa inyo or mayroong pag-ulan na nagaganap kaya medyo bumaba muna ang inyong temperatura at heat index. Sa bahagi naman ng Batangas, nasa ang heat index sa inyo ngayon dyan, 32 degrees Celsius din, mababa. Pero maya-mayang konti, by 10 o'clock onwards ay papalo hanggang 39. So mukhang mababa rin ang inyong heat index ngayong araw. Kaya makikita ang mula ngayong 10 o'clock ay magsisimula yan sa 33 degrees Celsius at hanggang 39 degrees Celsius na papalo yan sa inyo. So generally, mababa ang forecast ng heat index din ninyo dyan. So baka inuulan din kayo dyan. Well, obvious naman dahil malakas po ang daloy ng habagat natin ngayong araw. At sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, inasang heat index forecast sa inyo dyan ay 34 degrees Celsius at mukhang mababa rin ha. Pinakamataas na ang 37 degrees Celsius sa inyo dyan mamayang hapon. So wala rin tayo magiging komento dahil comfortable na maituturing yan ng mga Batanggenyo, yung ganyang heat index. So walang masyadong problema, baka inuulan din kayo dyan. Sa bandang Central Visayas sa Cebu naman, 40 degrees Celsius rather, ang forecast ninyo na heat index. So medyo mataas at maalinsangan kayo dyan. Aabot pa yan mamaya hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Ayan o, extreme caution pa rin. So medyo mataas pa rin ang inyong heat index dahil pumalo yan ng mahigit sa 40 degrees Celsius. So wag masyadong magbibilad sa mga kababayan natin. So medyo magiging humid siguro kayo dyan. At sa bandang Mindanao naman, tingnan natin kung mababa pa rin ang kanilang heat index. Well, medyo tumataas ng konti. Well, tingnan natin sa Davao City, nasa 38 degrees Celsius ngayon. So, medyo magiging maalinsangan ngayon sa inyo at maaraw dahil papalo yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong 12 o'clock ng tanghali. Sa Zamboanga Peninsula naman, nasa ang heat index sa inyo dyan ay medyo nasa extreme caution kayo. Bagamat mukhang below 40 degrees Celsius naman tayo dyan. Yan, pinakamataas na 37 degrees Celsius. So, medyo acceptable yung inyong heat index. Pero bahagyang tumaas ng konti. Hindi kagaya kahapon na mas below. Mas mababa pa, halos magte 30 degrees Celsius lang o 34 degrees Celsius lang. Ngayon, medyo tumaas ng konti. Pero medyo acceptable pa rin yan dahil wala namang pumalo ng kahit isa sa 40 degrees Celsius. So, generally, medyo mataas ang alinsangan natin sa may bandang Lodo Luzon. Lalo na sa silangang bahagi. Bandang Kanluran, bahagyang mababa hanggang sa may bandang Southern Luzon. Well, siguro nakakaranas pa rin tayo ng gloomy at maulan, bunsod po ng ating habagat. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw na may pinakamainit na temperatura na 36.7 degrees Celsius. Grabe oh. Grabing init sa kanila since kahapon dahil katamtaman naman kasi ang panahon nila dyan at mas maaraw kumpara dito sa may bandang Kaluran at sa may bandang timog bahagi o katimugang bahagi ng Luzon. Kaya pumalo ng ganyang kainit sa kanila sa Tugigaraw kahapon. Sa lowest temperature sa Baguio, stationary lamang, 17.4 degrees Celsius lowest. At sa Ilolan, ang Coron, Palawan, nakaranas sila ng 81 millimeters na total rainfall. Nabanggitan natin yung total rainfall sa amin sa Caloocan na total of 22.8 millimeters. Pero kahapon ay 0.6 mm lamang ang naging total. Dahil mga bandang alas 11 na kasi nag-start yan. And then pagkagat ng alas 12 ng hating gabi, nagpalit na po kasi yung date. Kaya napasok na itong 22.8 mm na ito para sa araw ngayong araw na June 27. So naghati lamang ng konti. So ibig sabihin lamang yan kahapon wala kaming naging pag-ulan nitong maghapon. Mga bandang maghahating gabi na lang kami nagsimula na ulanin. Kaya humati yung yesterday rain at ulan ngayong araw. Ganun po yung nangyari.
At bago ang lahat, meron tayong G1 minor storm na nadedetect sa ating space weather status ngayon. Kaninang 9:39 AM ngayon ang latest, KEP index of 5. So mataas ang GNOAA still natin, minor naman ito. Pero expected ang area impact primarily forward na 60 degrees Celsius, 60 degrees geomagnetic latitude. So magkakaroon ng mga weak power grid fluctuations ulit, yung medyo pagkadyot sa mga kuryente, yan ang masakit sa mga appliances natin. Lalo na dito sa amin, pag kumakadyot yung kuryente, nagkakaroon ng induced currents, ay nagkakaroon ng malaking significant impact yan sa mga electronic circuit. Nabibigla kasi sa pasok ng kuryente. So medyo paghanda natin at importante dito yung uninterruptible power supply. Dito nakakaprotekta yan sa mga biglaang induced currents Sa spacecraft, minor impact ang maapektuhan na satellite operations natin, lalo na sa mga nasa observatory natin sa weather. Yan medyo maapektuhan ng konti. At yung aurora ay magiging visible yan sa high latitudes, northern man yan o southern. Kung double check natin sa pinaka-aurora, ang latest ngayon, ang southern hemisphere or yung southern aurora australialis, ang medyo mataas ang wavelength ng aurora, 50% o higit pa. Sa may bandang Maine or Michigan or the rest ng northern hemisphere, mababa lamang yung kanilang probability of aurora. So makikita nyo yun at pwede nyo i-play yung animation yan para ma-preview yung mga nakaraang cycle niya hanggang sa kasalukuyan. So halos maghapon normal naman yung aurora niya, not until kaninang madaling araw nga po, oras atin sa Pilipinas at ngayong umaga. So kung i-review nyo yung latest, ayan po yung makikita ninyo. So medyo mataas ang auroral activity dyan sa dyan pa rin sa may bandang southern hemisphere compared sa northern hemisphere zone. So yun po. At yung ating NOAA forecast, KP index ngayong araw, inaasahan nga po posible pa umabot ng 5.67 KP index o GU, moderate na geomagnetic activity ngayong umaga hanggang itong hapon po base dito. And then ngayong araw lang o within 24 hours may epekto ito, kaya wala tayong nakataas na solar radiation at yung radio blackout ay hindi naman din nakataas, 25% lang daw. So medyo mababa yung NOAA scale. Yung ating solar wind nasa moderate solar wind speed, medyo nagmo-moderate yung ating solar wind, kaya medyo malakas ang significant impact. 19 ating sunspot number, kaya kung titingnan natin dito sa haring araw, medyo palis naman ang propagation nito sa Earth, pero mararamdaman pa rin natin dahil pa-scatter naman kasi yan. Kaya wala tayong masyadong X-ray flux output. Yan, medyo mahina yung X-ray flux output at napakababa. Wave, napaka-below. Hindi man lang umabot ng B class. Yung short probability halos below 0. So walang problema. Photon flux normal, pero yung geomagnetic activity nga po natin as of 5 o'clock ay nasa KP index of 5 na to, nagsimula pa kanina. So medyo mas ramdam ng ating magnetometer o magnetosphere ang impact ng solar wind. Dulot nga po ng anomaly sa ating yung ating KP index o yung geomagnetic activity. Yan. So wala namang nakataas na ionospheric range, normal, maliban na lamang sa auroral activity. So yung ating plasma density medyo mataas, pero ngayon medyo nagde-descend na siya, kaya wala tayong masyadong dirigium absorption na mataas. Pero expected ang high frequency band magiging mababa, 10 to 12 meters at hanggang 80 meters, maliban na lamang sa 15 to 17 meters ngayong umaga. Ganon din sa gabi, kapareho lamang na magiging poor ang ating high frequency propagation. Sa mga nagtatanong, para saan ba yan? Yung mga gumagamit ng radio frequencies, internet, sa mga matataas na altitude, lalo na sa mga bundok, medyo mas maapekto kanyan. Medyo may mga noise ang inyong mga radio reception kapag may mga medyo mataas ang plasma density. Yung pong ibig sabihin yan, ha? Kaya medyo hindi ganun kaganda ang ating magiging internet siguro pagka nag-propagate. Pag nag-propagate lang naman, since minor lang naman yung significant impact niya. So yun po ang pinaka
layman term yan ha. Sa ating outside humidity, 84% na mataas ang ating outside humidity o highly concentrated. Wala itong pinagbago since last hour. Nasa 1,009 hectopascals and steady since last hour ang ating barometric pressure. So, medyo alanganin sa localized thunderstorm sa Metro Manila. Normal naman ang ating air quality, so walang problema. Pero sa high tide, low tide status, maximum high tide tayo ngayon. So, more than 16 hour pa para mag low tide. So, double check natin kung magiging mataas ang ating sea level. Yes, 1.6 meter po. Grabe, ang lalim po nito. So, delikado po pumalaot ngayon. Ngayong high tide po, kakapasok lamang. Mga 10:25 po, magma-maximum high tide po tayo. So, aabot sa 1.6 meter. Sobrang lalim po nito ha. So, delikado po sa mga chikiting na maliligo sa Pampang. At posibleng malalakihan ng alon kung sakaling malakas ang ating pag-alon ha. So, 1.6 meter po. Napakataas ang sea level niyan. Medyo delikado po. At sa mga sumasakay sa Roro ngayon, asahan na po ninyo na medyo maalog ha, mauga ang ating mga Roro kapag katatawid dahil masyadong mataas ang ating sea level ngayon. Dahil nga po, napakataas ng high tide niya. So, alam na natin ang gagawin sa mga may travel sickness, lalo na sa mga sumasakay sa barko ha, mas makakahilo kung medyo malikot ang karagatan. Well, ang karagatan naman, walang masyadong pag-alon na nakitaan natin sa report kahapon. Yung swelling lamang siguro dala ng habagat, ng hangin, yung gale force winds ng habagat at yung hangin naman na istalis sa may banang silangan ang maaring magpa-rough sa pagbiyahe ninyo sa mga Roro na tatawid po So, medyo ready na lamang po sa inyong anti-biyahilo po. Sa ating naman almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. At may 3% illuminated na po tayo ng waxing crescent na liwanag ng buwan. So, halos hindi pa ito masyado kita. At kaka-moonrise pa lamang nito sa east as of 7:07 AM ngayong maga. So, mamayang gabi pa po ito ng 8:28 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, so weekend na naman at partly cloudy ang inaasahan natin maghapon na may kasamang localized thunderstorms. Obvious na po yan, maging bukas po. So, expected na po natin dahil kahapon pa lamang pinaliwanag ko na po yung magiging weather systems natin this weekend. Highest ang tsansa ng ating pag-ulan, 100%. Bukas ay 48% daw na medyo mababa ang tsansa ng pag-ulan sa Sabado. Well, tingnan natin dahil every 6 hour naman nagpapalit po yung forecast. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa Himawari Rainbow Satellite natin ginagamit natin. Makikitaan ang bahagi ng hilagang bahagi ng Luzon. Bagamat dito sa may bandang silangan, medyo fairly weather, pero sa may bandang kaluran, gloomy na at kalat-kalat na ang nagiging pag-ulan. Ayan, kitang-kita naman po. Dito medyo nagiging fairly weather sa may bandang northern part ng Cagayan, Ilocos Norte yan, at Batanes Group of Islands. Medyo katamtaman ang lagay ng panahon at medyo normal at fairly weather tayo. At mula dito sa bahagi ng Ilocos Sur, medyo gloomy na po kayo at nakakaranas na ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidat at pagkulog. All the way hanggang Zambales na po yan, sa may bandang karagatan po. So, ingat na lamang po, lalo na sa mga mga biyahero natin or mga mangingisda dyan sa may bandang kaluran ng Zambales. Ay malawakan po ang mga localized thunderstorms. So, ingat po sa mga mamayan natin dyan na mangingisda, lalo na kabilang na ang bandang Zambales sa may bandang Sinloc, pababa ng iba Zambales. Mas close concentration sa inyo ang tubig ulan dyan dala ng ating habagat. Kung titingnan natin sa ipang Himawari Sat imagery, makikita po ang concentrated dito sa may bandang Ilocos Sur hanggang Zambales nga po. Mula Central Luzon, medyo gloomy rin tayo sa asahan ng mga isolated rain showers kasama na ang Tarlac, Nueva Ecija hanggang Angeles, Pampanga at Gapan, Nueva Ecija. Pagpasok ng bandang Bulacan kasama ang Metro Manila, gloomy rin tayo ngayon, kaya makikita natin ngayon ang kasalukuyan nating paligid, medyo gloomy at medyo katamtaman muna. Pero most especially medyo gloomy tayo, so mataas ang forecast na tayo uulanin sa hapon o sa gabi po.
Ayan, makikita sa satellite imagery. Kabilang na ang bandang Calabarzon area, yan. At buong Southern Luzon, medyo gloomy rin tayo. Asahan ang mga localized thunderstorms. So, rest ng silangan ng Luzon hanggang Northern Luzon ay gloomy rin tayo at overcast. So, expected pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon o maging sa gabi o madaling araw. Ang parte naman ng Mimaropa mula Mindoro hanggang Palawan o rest ng Palawan sa may bandang El Nido, Cuyo, Coron hanggang Puerto Princesa, gloomy rin tayo at overcast. So, expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms maghapon. Maulan din sa isla ng Kalayaan Group of Islands natin sa West Philippine Sea, kaya medyo ingat pa rin po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga papalaot. Medyo delikado po sa gale force winds dala ng ating habagat. Yan yung southwest monsoon po. Yan, malaki pa rin yung accumulated water vapor sa may bandang Kaluran. Mula naman sa may bandang Bicol na kung saan gloomy rin tayo, expected din na isolated rain showers. The rest ng Southern Luzon, gloomy at overcast din ang paligid natin. So, maulap ang ating paligid mula Marinduque hanggang Romblon, kabilang na ang Masbate at Burias. Expected ang mga isolated rain showers din. Mostly light to moderate showers dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, yan, i-double check natin yung heavy rain potential kung magiging malawakan din ang heavy rain potential sa area. Yan, hintayin natin mag-load yung frame. Dahil mabigat-bigat yung frame, ayan, makikita may mga ilang heavy rain showers na umiira sa may bandang Masbate. So, ingat pa rin po sa mga biglaang intermittent, biglaang downpour o malawakang downpour ng ulan sa Masbate at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ganoon din sa may bandang Visayas sa Kanluran, especially sa Panay Island. Yan, lalo na sa may bandang Kanluran ng Antique, pababa na yan ng bandang San Jose de Buenavista. Kasama ng Iloilo at sa may bandang Negros region ng Negros Occidental sa Kanluran, sa bandang Kanluran, mula Sipalay hanggang Hinabuan, ay inaasahan na mas maulap kayo dyan at asahan ng kalat katapag ulan na may ilang moderate to heavy rain showers po, lalo na dyan sa may bandang baybayin ng Kanluran ng Negros Occidental po. Bagamat medyo gloomy rin sa may bandang paligid ng Canlaon or bandang Cadiz sa hilagang bahagi ng Negros region, kasama na ang Bacolod, expected din ang mga isolated rain showers sa inyo dyan ha, at localized thunderstorms. Ganon din sa Negros Oriental, lalo na sa katimugang bahagi mula Bindoy, pababa ng Dumaguete hanggang Siaton po na may nakakaranas sa baybayin kayo dyan ng heavy rain potential. Magiging gloomy rin ang parte ng Cebu at Siquijor, so kabilang na ang bandang Bohol, magiging gloomy rin kayo at asahan din ang mga kalat-katapag ulan na may ilang moderate to heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Mabini, Kandinhay hanggang Valencia po sa Bohol. Ingat po sa biglaang malakas ang buhos ng ulan na potentially na magkakaroon ng magbiglaang flash floods just in case mga folks. Mula naman sa may bandang Leyte, lalo na ang Southern Leyte, nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa San Francisco, pataas na ng bandang Baybay. Yan, yung pagitan niyan. Maulap at maulan din ang magiging maghapon ninyo dyan. Mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at biglaang intermittent showers maghapon. At mula sa hilaga ng Leyte, kabilang na ang Ormoc at Tacloban, bagamat gloomy kayo dyan, expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At sa bandang Eastern Samar region, bagamat medyo moderate ang inyong panahon dyan, o katamtaman, makikita naman natin na magiging partly cloudy o in some mostly cloudy lamang ang iira. So mostly, mas humid sa inyo o hot humid sa buong Eastern Samar. Mga isolated lamang na mamahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral dyan sa Eastern Samar region. Pagstawid naman ng bandang Mindanao, magiging maulap at maulan ang Surigao region, lalo na sa Isla ng Dinagat at Siargao Island, at buong Agusan del Norte, Agusan del Sur, pababa na yan ng bandang Davao de Oro, and the rest ng Davao Oriental. Lalo na dyan sa bandang Tandag nga po, Hinatuan, yan, kasama na Hinatuan, Bislig, pababa na yan ng bandang Katiil. Nakakaranas kayo dyan ng moderate and heavy rain showers. Ingat sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So magiging maulan po ang buong halos buong Agusan del Sur po. So sa mga taga San Francisco na masyadong busiest area dyan, ingat sa biglaang flash floods po ha. At mula naman sa lahat ng Davao region ay katamtaman muna ang inyong paligid, pero overcast po ang inyong paligid dyan. Bagamat moderate ang inyong panahon mula dyan sa ng City of Davao and the rest ng Davao del Sur hanggang Davao Oriental, Occidental, and the rest of Occidental area ha, kasama na ang North Cotabato at Central ng Bukidnon,
medyo katamtaman ang lagay na panahon sa inyo. Hindi rin mawawala ang forecast at least 55% chance na kayo uulanin sa maghapon po. Dahil may mga afternoon showers po tayong iiral dyan. Ganon din sa bahagi ng hilagang parte ng Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro, kasama na hanggang dyan sa may bandang Lanao del Norte at bandang Misamis Occidental, boundary na ng Zamboanga Peninsula. Moderate ang inyong panahon na may medyo gloomy ang inyong paligid. So expected ang mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pero generally, medyo moderate ang panahon sa inyo dyan, kasama na ang buong Sorsogon area. Sa the rest ng Zamboanga Peninsula mula Zamboanga del Norte at hanggang Zamboanga del Sur, magiging gloomy rin tayo dyan. Asahan din ng mga ilang kalat-katapag ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa mga baybayin na. Sa mga baybayin ng Manukan, Jose Dalman, hanggang dyan na yan sa may bandang Baligyan. Yan. At sa Zamboanga del Sur naman ay ang bahagi ng bandang Pagadian, Dimataling, Pitogo, hanggang dyan sa may bandang Mabuhay po. Expected ang mga kalat-katapag ulan din na may pagkilat at pagkulog. And the rest ng city of Zamboanga, bagamat gloomy kayo dyan, asahan din ang mga mahinat katamtamang pag-ulan all the way hanggang sa isla ng Basilan at Ulusulo. So medyo mas moderate ang kalimitan dito sa may bandang kaluran ng Mindanao. Except na lamang pagdating sa may bandang silangan ng Mindanao, especially dyan sa may bandang Agusan Region at Surigao Region na mas nakakaranas kayo ng maulang panahon ngayong araw. So mula naman sa ating rainfall forecast na ating titingnan ngayong umaga for 8 o'clock AM forecast, magiging maulan lamang ang bahagi nga po ng Palawan at ilang parte ng kaluran ng Visayas. Mostly mga light to moderate showers lamang ito at Northern Mindanao. Ganon din sa may bandang Surigao Region, ayun, nakikitaan natin ang ilang pag-ulan dito. Especially dyan sa may bahagi nga po ng Surigao Region at isla ng Dinagat Island. So ingat po sa mga turista natin dyan. At sa ilang bahagi nga po ng Davao Region, kabilang na ang Davao de Oro, yan, sa bayban ng Davao Oriental ay nakakaranas pa rin kayo ng mga mahinat katamtamang pag-ulan. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy natin na Intertropical Convergence Zone, ha, bagamat medyo disorganized ang ITCZ natin ngayong araw. So the rest ng bandang west portions ng Visayas, magiging maulan din, mga ilang light to moderate showers po, ha. At medyo katamtaman muna sa may bandang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Nodo Luzon area ngayong umaga. Pagsapit naman ng bandang alas 2 ng hapon ay magiging maulan na ilang bahagi na Ilocos Region hanggang Benguet kasama na at maaring madamay ang Ifugao area. Patuloy pa rin magkakaroon ng mga kalat-katapag ulan pa rin sa may bandang Zambales at Pangasinan, mga light to moderate showers hanggang sa may bandang Central Luzon. Patuloy pa rin na magiging katamtaman ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon area. Magkakaroon din ng mga ilang isolated rain showers sa may bandang South Luzon, kasama na ang Bico Region at Mimaropa. Ayan, mga isolated rain showers yan malamang. At ganun din sa may bandang Visayas, magkakaroon ng mga isolated light to moderate showers mula sa may bandang Eastern Samar hanggang West portions. Mas nagiging katamtaman lamang sa may bandang sentro nito, kabilang na ang Cebu area. Yan, medyo katamtaman. So, maliit ang chance siguro na magiging pag-ulan sa may bandang Cebu. Kung umulan man, light rain showers lamang ang nakikitaan na pag-ulan dito. Sa Mindanao naman, magkakaroon ng ilang moderate and some heavy rain showers sa ilang bahagi ng Central Mindanao at ilang bahagi sa Eastern portion sa Mindanao. So, magiging maulan po ang inyong hapon dyan sa bahagi nga po ng Hinatuan hanggang Davao de Oro area. So magiging kalat-kalat na pag-ulan, ha, kabilang na ang bahagi ng Sorsogon area, tama, at ilang bahagi ng bandang Lanao area o Lanao del Sur at bandang katimugan ng Zamboanga Peninsula. Madalas light to moderate rain showers lamang sa may bandang Kaluran. Sa may silangan ng Mindanao ay mayroong tsansa na amabot sa heavy rain showers po o heavy rain potential sa area na yan. Ayan, may mga purple kasi tayo nakikitaan sa may bandang parte ng Bukidnon area. Yan. Pero rest ay mukhang magiging maulan tayo. Ang madalas isolated rain showers lamang at yung focus ng posibleng mga heavy rain showers dito lamang sa may bandang Ilocos Region o especially Ilocos, bandang Ilocos Sur. Yan, bandang Ilocos Sur po. Sa may bandang Mindanao nga ay bandang Bukidnon. Yan. Or bandang Davao del Norte siguro. Yan, magiging magkakaroon ng mga moderate to some heavy rain showers. At sa gabi naman, pagdating ng 8 o'clock onwards, ay magkakaroon na tayo ng medyo kalat-kat na naman ng pag-ulan. Kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon,
hanggang Southern Luzon na po. So magkakaroon tayo ng potential na magiging maulan po pagsapit po ng gabi. So baka mangyari na naman kanina, parang ganun po. Kung hindi mamayang gabi or bukas na madaling araw. At kasama na ang buong Bicol region, nakataas po na magkakaroon ng ilang heavy rain showers kayo dyan. Kabilang na ang Eastern Visayas. Pero sa iba ng kaluran, isolated rain showers din ang pinapakitaan. Kasama na ang Mindoro area. Pero pagsapit sa Mima ng Mindanao, mga isolated lang na mga ilang light rain showers to some moderate ang medyo iira. So mukhang sa gabi tayo makakaramdam ng medyo malakas-lakas na buhos ng ulan. Lalo na sa Metro Manila kung sakaling pumasok yung forecast na ito. So medyo paghandaan natin ng mga forecasts in case. Lalo na sa mga uuwi pa lamang ha. Lalo na sa hapon o sa gabi. Maaaring hindi accurate ang magiging forecast na ito lalo na sa hapon. Sa hapon o sa gabi na magiging forecast na yung lakas ng buhos ng ulan. Pero malinaw lamang na yung tsansa ng pag-ulan natin kasama na sa ibang bahagi ng Luzon ay medyo mataas pa rin. So medyo ready pa rin tayo mga folks para hindi tayo mabigla kung sakaling magkamali yung forecast na ito na akala moderate lang sa Metro Manila, yung pala pagdating ng hapon malakas pala ang downpour ng ulan. So at least meron na kayong idea sa magiging discrepancy ng forecast na ito. So kamusta naman natin yung binamantay natin si Invest 97W. Hindi na natin masyado tututukan itong nauna, si 03W o si Sepat ay dahil nasa extratropical na po itong si Sepat. Yan, extratropical zone na kasi siya, nasa halos northern hemisphere na siya, dulong-dulo. Kaya extratropical storm na siya. Itong si Sepat, nasa extratropical na. Kaya hindi na natin masyado papansinin. Ganon din si 03W dahil nasa low pressure area na lamang siya. Yan. So anytime madi-dissolve na lamang yan o magdi-dissipate na lamang yan anytime. So isa-satellite mode dark natin para mas kita. Yan. So makita na sa kasama ang satellite imagery ang kaulapan nito na mula kay 03. Manipis na lamang siya. So under dissipation spaces na siya. Si Sepat naman ay nasa napakalayo na niya, yung extratropical zone na siya. So hindi na natin siya masyado papansinin. Sobrang dulong-dulo na siya. Kaya considering dissolved na po siya o tunaw na. Kasi hahalo na yan sa malamig na hangin sa Northern Hemisphere. Ang mas focus tayo ngayon as of 10:15 AM ay itong si 97W. Under-invest pa rin siya at napaka-low progress o low developing pa lamang siya o low chances na maging isang aktibong low pressure area pa rin siya. Bagamat ito'y kumikilos na pahilagang kanluran ngayon, makikita sa pinaka-tail tack, medyo pahilagang kanluran na ang kilos niya. Gaya ng ating mga analysis ng isang araw. So, obserbahan pa rin natin yan, then matagal-tagal pa ang obserbasyon yan. Pero as of 9:15 AM, ang distansya niya, ang magiging reference point siguro natin ang bandang Tugigarao or bandang Makunakon. Yan. O bandang Palanan Isabela na lang para sigurado tayo. So mula sa Palanan Isabela ay nasa layo na itong 1,643 km silangan ng Palanan Isabela or Northeastern Luzon. So nasa silangan na ito sa Northeastern Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala pa siya sa loob ng ating PAR ha. So makikita natin wala pa sa loob ng PAR at dahan-dahan itong kumikilos sa 13 km an hour na pahilagang kanluran. Ang kanyang 1 minute average wind speed so far ay 28 km per hour na or at bugsong umabot ng 36 km per hour. So mahina. Mahina ang kanya naging sirkulasyon. Kahapon halos mataas na Tumaas yung kanyang low convection. Pero ngayon medyo humina po yung kanyang low level convection dahil nga po sa malakas ang tulak sa kanya ng vertical wind shear dito at yung wind steering environment dito na kumikilos mahilagang kanluran. Kaya medyo nahihirapan siyang mag-sirkulasyon o mag-create ng circulated o magandang proportion na sirkulasyon. Medyo siya, napipiga talaga siya nung horizontal, vertical at horizontal wind shear dito. Yan, yung wind shear dito, dulot nga po ng easterly trade wind at yung steering environment sa kanya. Yan. Masyado siyang piga. Kaya na UUP po siya, na UUP. Abang imagine niyo po, nagkakaroon na siya ng parang ipo-ipo halimbawa. So nagbe-vertical na siya. And then malakas yung hangin dito sa may bandang Eastern Pacific.
natutulak siya bigla. So bigla siyang napipiga tawag nito, nabubuhaghag tuloy. Hindi tumutuloy yung kanyang upward low convection dahil nga po sa dalawang surface wind nito na bumabalandra sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo sa satellite imagery ng floater ng Himawari-Sat ay yung sirkulasyon niya ay hirap makapag-organize. So yun po ang sitwasyon ni 97W, kaya hindi siya makakapag-generate ng mas malakas na tropical category o yung tropical storm category niya. Hindi siya makapag-develop ng mas malakas. Yan. So, yun po yung layo niya. Nasa mahigit 1,600 pa ang layo nito at sa labas pa na ating Philippine Area of Responsibility. So, kung magtutuloy-tuloy yan pahilaga at kung magpapahilagang kanluran man yan at papasok ng ating PAR this weekend, malamang this weekend po makakapasok yan ng PAR, ay maaring nandito na sa may bandang extreme node Luzon na yung pinaka-elevation level niya. So, kung hindi pa siya lalakas nitong weekend, ay malabo pang makapaghatak ito sa ating habagat. So, hindi pa sapat para makapaghatak ito ng ating habagat. Unless na labang for the next 24 hours, bigla itong lalakas at magiging isang aktibong low pressure area, posible na makapaghatak sa ating habagat. Sa ngayon ay hindi pa masyado ramdam yan, dahil mababa o mahina ang kanyang development sa ngayon. Yan. So, yun naman po pinaka-latest natin. At mula naman sa forecast, tropical cyclone forecast assessment. Pero bago yun, tingnan natin yung magiging forecast kung lalabas itong 97W. Yan, wala. At mukhang ito na yung final forecast ni 03W. Ayan, oh. So, within 24 hour, malulusaw na lamang siya at below tropical depression na siya. So, low pressure area na lamang siya. So, mukhang ngayong araw na lamang itong mamamalagi and then tuloy na itong malulusaw. Ayan, oh. Wala na siyang further forecast. At talaga malulusaw na siya. Si 02W naman ay medyo may forecast pa siya. Oh. So, for the next 24 hours, nasa around tropical storm category pa rin siya. Magto-tropical depression na lamang siguro siya in 3 days o 2.5 days. Yan. So, mataas-taas pa yung forecast itong si 02. Yan, si 02. Asan ba si 02? Ito. Si 03 yan eh. Ito. Pero wala na yan. Considering dissolved na po yan dahil nasa extratropical zone na siya. Kaya tinawag na siyang extratropical cyclone. Hindi na considering yung forecast niya o ang tawag ba nito? Void na yung forecast niya. Hindi na siya katanggap-tanggap o hindi na siya considerable. Dahil kung titingnan ninyo dito sa pinaka-Himawari-Sat, wala na. Hahalo na siya sa malamig na hangin dito sa may bandang Hilaga. Ayan, malamig na yan eh, oh. Kaya naninilaw po, oh. Napakalamig nung hangin na dyan na binabalandra nitong si Sepat. Kaya wala na po yan. Very desirable na isama yan sa forecast. So, yun lang po yung pinaka-analysis natin. At sa magiging forecast nga po ni 97W, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Mula sa pinaka-West Pacific Basin nito, makikita natin, highly favorable pa rin itong si 97W. Ayan. Hindi nga lang sakto yung kanyang point. Dapat nandito yan eh. Ewan ko bakit nandito. Unless bago ito. Pero sa ngayon, si 97W lamang nakikitaan natin yan eh. Ito medyo okay pa. Ayan o, mas malapit. So, kaya lang, ito naman, halos nasa loob na naman ng PAR. Pero nandito yan, pagitan. Then, kumikilos pa hilagang kanluran base dun sa ano niya. Pero mataas ang kanyang vorticity, at least nasa moderate pa rin yung kanyang probability of vorticity formation. Pero yung cyclonic, medyo nagmo-moderate pa rin, pero disorganized, yan. Yung horizontal, mataas pa rin. So, maintain pa rin ni 97W, bagamat disorganized pa rin ng kanyang development. Wala naman sa global spectral model, makikita natin within 24 hours to 48 hour period, makikita natin papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Re-rewind natin ha. July 1 na kasi yan eh. Anong araw ngayon? 28. Bukas po kasi 28. Ngayong araw, ito siya. Yon. And then, pagpasok pa ng 28, ayan, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas daw yan ng Sabado, ayan. Magkakaroon ng monsoon gyre, bahagyang monsoon gyre, kaya medyo parang nalilipat yung kanyang lokasyon. Yan, pagsapit ng 29, linggo na po ito. So, nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility according dito sa simulation ng Global Spectral Model. Yan o.
Kaso nga lang, medyo shallow siya kasi medyo natatalo kasi siya ng malakas na vertical wind shear dito. Yung steering environment talaga rito sa kanya malakas. Kaya medyo napipiga pa siya kahit na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Mula naman sa mean sea level pressure, ganun din na makikita natin. Pagpasok ng bandang Sabado o Linggo ay papasok na ito ng PAR. Ayun, Then, magbababa sa 1,006 hectopascals. Pag nandito na yan sa may bandang silangan ng bandang Santa Ana, Cagayan siguro, yan, or bandang Bangged, Pagitan, na papasok. Mga July 2 na ito na nandito sa may bandang malapit sa Northern Luzon by July 2. So, mga bukas o Sunday, nasa loob na yan ng PAR. So, tingnan natin naman kung magiging agresibo yan or magiging ganap na low pressure area. Tingnan na lang natin kung tataas. Sa ngayon, mababa pa talaga. At yung kanyang tropical cyclone strike probability, wala tayong latest TC strike probability. Pero nabanggit na natin kahapon na umaabot nga po sa 50% yung kanyang tropical cyclone strike probability. At so far, maglalaro sa 5 to 10% na maapektuhan nga po ang bandang Southern Luzon, kabilang na ang buong Luzon area o Northern Luzon area kasama ang Metro Manila sa mga araw na yan. So yung duration time natin, malamang yan, mga katapusan na talaga, mga bandang Monday or Tuesday, mararamdaman na natin yung pinaka-outer trough ni 97W. So, hindi pa natin alam kung lalakas pa yon itong si 97W or magiging isang ganap na bagyo. Then, napaka-uncertain pa ng forecast na ipinapakita dito sa Global Spectral Model. Mula naman sa mga simulations sa mga computer models, mula kay GFS, makikita natin dito, iba yung kanyang galaw Magno-northeast muna siya and then biglang kakambyo siya pa northwest. Yan Ito, medyo nagpapahilaga pa nga ito So, medyo alanganin yung forecast kay 97, kay GFS, kay NAVGEM naman, dito, ayan kikilos ito pahilagang kanluran, papunta sa direksyon ng Taiwan, which is, nabanggit ko na yun sa inyo yan, noong nakaraang linggo pa na ang forecast na magiging susunod siguro kung magiging bagyo, ay dadaan sa direksyon ng Taiwan. Kaya maapektuhan tayo ng strike probability, yung outer trough nitong bagyo na ito, kung sakaling magiging agresibong bagyo itong si 97W, o active low pressure area, magdudulot siya ng malawak na ulan sa buong bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon at posible pang makapaghatak pa sa ating habagat na ayon sa pinapakita ni NAVGEM. Pero masyadong agresibo yung forecast ni NAVGEM Kay ICO naman, kung pagbabasehan natin, ganon din ang pinapakita niya, pahilagang kanluran din ang ikinikilos ni 97W. Kay GEM din ay iba naman ang direksyon niya, parang kasabay kay GFS, pa northward ang kilos niya. Yan. So medyo disorganized pa yung forecast at hindi pa nagtutugma-tugma. Pero sa ngayon, sa ating real time, makikita natin medyo pahilagang kanluran ang ikinikilos niya. Kay SMWF naman ay masyadong kalmado yung forecast niya, kaya wala tayong nakikitaan dito kay ECMWF. Pero malinaw sa kanyang TC strike probability, pahilagang kanluran ang magiging kilos. At kung babalikan ninyo yung ating tropical cyclone, yung tropical cyclone disturbance tracking natin sa tropical cyclone sector, makikita naman natin ay pahilagang kanluran talaga ang nagiging direksyon niya. Kasi kung babalikan natin yung TC trail, ay pahilagang kanluran ang galaw nito. So kung double check natin yung magiging galaw ni 97W, malinaw naman dito, pahilagang kanluran ang lumilitaw na nagiging kilos niya ngayon. Ayun pa northwest talaga ang kilos niya. So posible talaga this weekend or bandang Sunday ng gabi o Monday ay nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So yun ang kasalukuyan niya unless bigla itong kumabig pahilagang silangan. So yun lang ang pinaka-analysis natin at sa magiging galaw nitong si 97W, mag-update pa tayo sa mga susunod pang mga oras or within 48 to 55 hour period pa. So kamusta natin yung lagay ng ating air quality sa bansa for a week and 30 days dahil tinitingnan na rin natin yung functionality ng aking program. Very stable na po siya ngayong araw. Yan. At yung mga nakaraang buwan ay medyo stable na yung aking program at tuloy-tuloy na siyang nagre-record ng matino. So makikita dito at least medyo moderate ang general na mataas na ating air quality. So madalas nag-unhealthy siya. And then within 7 days, nagkaroon lang tayo ng isang beses na very unhealthy situation. Ayan
Since June 22 po yan. Mga June 22, if not mistaken. Yan, mga nitong huling June 22. Mga bandang June 22. And the rest, mga unhealthy ang madalas na inaabutan natin. Ayan, na mataas na air quality. Ang pinakamataas na intensity ng air quality, yung pinakamasamang naging air quality natin, between June 22 hanggang June 23 to 24. Ayan, pinakamataas. Makikita ninyo dun sa pinaka-graph, ayun, Pero mula June 25, medyo mas mababa na siya kumpara dito. So, anong araw yan? Nung June 22 to June 24. Nitong nakaraang linggo hanggang Martes, naging mataas yung ating air quality. So, sa loob ng isang buwan, 3 beses tayo nagkaroon ng napakasamang air quality. Ayan, 3 beses. Isang June 19, isang bandang June 22 to 23, at isang nung June 6. Yan. And the rest, mga naglalaro lamang sa unhealthy, mga moderate o unhealthy high. Yan. At yung concentration lamang ang mataas nung June 6 hanggang June 8, at ito nga pong June 23 hanggang June 24 ang pinakamataas. So, yun yung pinaka-report natin. At least dito, mas dire-diretso po na nare-record. At hindi na ako nagre-rely pa sa website pa nung sinasabitan ko ng data. Bahala na siya kung anong gagawin nyo doon sa data ko. Nagko-contribute ako, pero kasi pagka nagloko kasi itong aparato ko, hindi ko na nare-retrieve yung data. Ngayon, dito, kayang-kaya ko nang ma-retrieve yung data. So, magloko man yung aking aparato at papalitan ko na naman ng bagong processor, pag na-restore ko siya, tuloy-tuloy lamang yung pagre-record niya at hindi mawawala yung ating data. Kaya hindi na tayo mapuputulan ng data sa ating air quality. Kasi yung mga nakarang taon ko, sayang 2 years and 3 years na air quality yun Hindi ko na na-retrieve po yun. So, wala po ko magawa. So, ito na lang ang mas magandang paraan para yung ating mga air quality data bawat taon nare-record at nai-store dito sa aking webpage system. At kaya-kaya ko siyang ma-retrieve anytime. Pwede ko pa nga siyang i-download So, itong magandang paraan na lamang ang ginawa ko. Yan. So, yun po ang ating analysis para sa ating air quality chart. At diretso agad tayo sa ating ulat lindol para ngayong araw. Well, so far, medyo kumakalma na ang ating mga paghinig at mga intermittent earthquake noises. Kahapon ay mataas pa rin yung distortion ng ating seismograph. Normal lamang po, wala po tayong magagawa dyan. Pero mula kahapon ay wala naman tayong naitala na medyo malalakas-lakas ang mga paghinig hanggang kaninang umaga. Yan, kaninang madaling araw. So far, wala tayong nadedetect dito sa amin sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Merong 2 magnitude 4.0 ang naitala, si PBOX. Kaninang 2:34 AM, 3:24 AM, nagkaroon ng isang magnitude 4.6 dyan sa may bandang southeast ng Gobyerno Generoso na may lalim na 67 km depth. So, medyo ingat po sa mga kababayan natin dyan na nagkaroon pala kayo ng medyo intensity 2 to intensity 3 na pagyanig. Nasa karagatan naman ito ng Davao Oriental, pero medyo ramdam ang intensity 2 dyan sa paligid na yan ng Governor Generoso. Ingat pa rin po. Pangalawa, ang magnitude 4.1. So, aftershocks ito sa Governor Generoso, same spot. Ibig sabihin po, mag-iingat po tayo dyan. Medyo yumayanig-yanig na naman sa may bandang paligid na yan ng Davao Oriental. So, yung dalawa nito is yung unang primary earthquake and then yung aftershock dyan sa lugar ng Davao Oriental sa Gobyerno Generoso. So, ingat na naman po at after nyan, wala namang sumunod. May mga minor earthquakes tayo na naitala at mukhang wala namang sumunod dito sa may bandang Gobyerno Generoso. At kung titingnan naman natin yung total earthquake natin for the month of June, ay mali yung naklik natin, mali. Dito tayo sa may ng historical earthquake data para malaman natin yung total earthquake for the month of June bago man lang matapos yung month of June. Yan. I-load po natin. So, makikita po natin ang total earthquakes na natin ngayon ay nasa 969. Total earthquakes na po tayo. 925 dito is magnitude 2.0 pataas. 40 sa magnitude 4.0. 3 sa magnitude 5.0. At nanatiling isa ang ating magnitude 6.0. Saan ba uli yung huling magnitude 6.0 na yan? Dito yan sa karagatan ng Bangaga, Davao Oriental din.
naganap nung nakarang araw lamang, June 24. 9:58 AM po ito naganap na may magnitude 6.3 na exact earthquake. Mababaw lamang na at least 34 km ang lalim. So, yun lang pa po pinakaunang magnitude 6 na naitala natin ngayong month of June. And the rest, nasa 3 lamang ang ating magnitude 5.0. So, nasa total of 969 earthquakes na tayo. At mukhang papalo ito sa more than 1,000 total earthquakes dahil konti na lamang ay aabot na sa total of 1,000 o higit pa ang magiging total earthquakes natin ngayong month of June. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 27, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 27, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong umaga. Asahan lang naman natin ng mga isolated rain showers pagsapit po yan ng bandang hapon po o yung ating afternoon showers. Dahil panisat patuloy na dalawang weather systems natin, yung Intertropical Convergence Zone at yung ating habagat pa rin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.